Meron na po ba kayong committee now that you are no longer in charge of the Blue Ribbon? Wala pa. Ongoing yung reorganization ng committee namin. No? Ina-elect kasi sa floor yan. Eh. Oo. What have you asked for? Wala. Biniro ko lang si Senate President Alan. Sabi ko, parang fishing na rin ako sa information. Sabi ko, kung hindi babalik si Bato, bigyan mo na lang sa akin yung public order. Pero that was said in jest. No? Parang at the same time, I was trying to pick his mind, pick his brain kung babalik ba ulit sa Bato para bumoto kung sakali. I mean, safe to say naman, Senator, that we won't be seeing him back in Senate premises at this point, no? Because there's a manhunt going on, and they are applying for an Interpol red notice. So I think medyo Regina, we have yet to see that, ano? Kasi gusto kong tanungin to kay Director Matibag, Director Melvin. Kung maulit yung senaryo na pumasok, alam ba, binaba uli sa isang sasakyan, biglang nagtatakbo papunta sa session hall, anong gagawin nila? Mukhang huhulihin na nila, Senate premises, even after the session, no, nasa Senate premises. Gusto ko tanongin anong action ang gagawin nila? Kung sakaling dumating yung pagkakataon na bumalik, kaya nga, yun ang actually subliminally, yun ang iniisip ko noon, nung sabi ko kay Senate President Alan na kung sakaling hindi, kasi na-elect na siya. Siya yung unang-unang chairman ng committee na na-elect nung nandun siya, public order. So yun ang biro ko sa kanya. Pero at the same time, sabi ko nga, subliminal, gusto ko makita ang reaction niya kung meron bang planong bumalik si Bato. Just in case, kasi remember, napaka-precarious ng kanilang numero, hindi ba? 12-11. Yeah. Alam mo, maski it takes 13 votes to replace a sitting Senate President. But it only takes a majority number para makontrol yung Senate. Meaning, chairmanship ng mga committees, lahat ng motions, lahat ng galaw sa Senado, makokontrol ng 12. In case, nabanggit na rin ni Senator Erwin ito, na isa lang ang tumawid, magiging 12-11 in favor of the now minority bloc. So kung naandyan si Senator Bato, hindi magiging 12-11, kundi 12-12. At kung halimbawa dalawa yung tatawid, magiging 13. Pero yun nga yung gusto kong tanungin kay Director Matibag. In case na mag-deja vu, o maulit yung ganong pangyayari, na biglang dumating si Senator Bato dahil mayroong threat sa leadership ng Senado, anong gagawin nila kung nasa loob ng session hall si Senator Bato? Pero sir, o nasa loob ng Senado, wag na yung session hall. Nasa loob ng premises ng Senado, nasa office niya o nasa office ng Senate President. Kung saan man, basta't nasa loob ng premises ng Senado, ano yung gagawin nilang aksyon? Yes, sir. Dapat malinaw sa kanila yun. Pero sir, let me also turn that question around. Kung si Bato bumalik for any reason, whether to vote on a new Senate presidency or whatever, what do you think the Senate should do? Yun din ang magandang tanong sa leadership. Anong gagawin kung nandiyan sa amin? Knowing na active yung kanyang warrant of arrest from the ICC. Na-deny ang TRO. Although, pwede natin sabihin, hindi pa nag-rule yung Supreme Court doon sa main case, sa main petition. Yes, sir. Ang dininay nila yung TRO. Kasi noon, wala naman nag-change Parang pareho rin ang situation. Yeah. Kasi at that time, na nandyan siya, wala naman talagang TRO na nai-issue. Of course, between lawyers or among lawyers, ginagalang nila yung mataas ang paggalang nila sa Supreme Court kasi merong pending action to be taken ng Supreme Court. Minabuti nilang hintayin na muna yung kung magdi-deny ba o mag-grant yung TRO. Yes, Pero kung yun nga, yung status ko ante, kung halimbawang wala namang nai-issue yung TRO, nangyari na in the past, Pero sir, may kaibahan, sir. Na-issue na TRO at merong warrant of arrest, ibig sabihin, valid yung warrant of arrest. Kung kinikilala, despite 9851, yung provision doon na may surrender, maraming interpretation din. You can talk to as many lawyers, nakakakuha ka ng as many opinions. Pero Senator, that's basically a courtesy Hindi naman siya, wala naman legal impediment
That's basically a Correct. courtesy to the Supreme Court. And to add to that, sir, Exactly. sir, to add to that, in refusing to grant a TRO for Bato, the court is basically saying we are Really? not stopping the arrest Yeah. at this point. Even, O yun, papalo up ko without na rin yun. acting Kasi yet. kung ganyang may official word na from the Supreme Court, yan ang hinihintay nila, di ba? Nag-issue na ng statement ang Supreme Court, saka yan na nga, meron ng ruling, hindi namin pipigilan. Di ba nag-iba na yung circumstance from last week, saka ngayon, kung sakasakali, na sumipot nga uli si Senator Bato, meron ng ganyang Supreme Court, that's a local court, the highest court of the land. Sinasabi niya, hindi namin pipigilan yung Totoo yun. You can say that, Ami, pero ang sinasabi ko kanina, the mere fact na hindi pa nag-i-issue ng TRO, parang walang impediment. Tulad na Kaya- sinabi ni Ronald. Pwedeng arestuhin, yun lang, as a matter of courtesy, minabutin lang i-defer yung pag-aresto dahil nga merong pending petition na hindi pa nagro-rule yung Korte Suprema. Ang sinasabi ko lamang, walang malaking kaibahan yung nag-issue ng TRO at saka yung hindi pa nag-issue ng TRO. Ang malaking kaibahan kung nag-issue ng TRO. Talagang wala yon, nakahold lahat yan until magkaroon ng final decision doon sa main petition. But sir, let me go back to my question earlier. Kayo po, as far as you're concerned, your own perspective, your own opinion, kung sakaling si Bato bumalik dun sa Senado for any reason, for whatever reason, what do you think the Senate leadership or the Senate as a body should do with him? Yung sa akin, I'll Opo. follow what is yung nasa mga presidents namin. Kasi sa mga legal presidents o presidents sa Senado mismo, no, Senator Enrile, ang pag-iusap ni Senate President Salonga noon, wag lang hulihin sa session hall. Kasi parang hallowed grounds or sacred hall yung session hall. Wag namang bastusan na doon mismo arestuhin. Hintayin nilang umalis sa session hall at gano'n ang nangyari. Senator Trillanes, gano'n din. Wag lang sa session hall. I suppose that's the pattern that the present leadership ng Senate or kami lahat should follow. Kasi Yes, may sir. mga presidents eh. Kasi maski walang nakasulat, walang cast in stone, at least meron tayong pinagbabasehan na mga nakaraang mga pangyayari. But what Pero if Bato medyo, refuses to lead the session? pero medyo unprecedented din to, Senator. This is crime against humanity. The first Asians to be charged. So it's not a simple case. Well, you can say that. Pero just to say, warrant of arrest pa rin yan eh. Whether it was issued by an international court, a foreign court, or a local court, pareho pa rin ang bisa niyan eh. Warrant of arrest yan eh. Yun nga, yung only meant, pag binangga natin yan sa mga presidents, sa nangyayari sa nakaraan na mga senador na inaresto, ganun pa rin ang pagbabatayan namin. Kung ako yung tatanungin. Hindi, I only Yung, meant, Senator, president that na in this dapat case, sundin. the world is watching. Dahil it is a crime Well, you can against say that. humanity. Pwedeng masabi na Yes. our institution are protecting a criminal in the international criminal. Parang iba yung dating sa international community. Fugitive. He's not been convicted. Well, you can say that, Ronald. No? Pero sabi ko, a warrant of arrest is a warrant of arrest. Whether it was issued by a foreign court, an international court, or a domestic court. Maski halimbawa sabihin na nating local court o local yung warrant of arrest na ang na-issue RTC natin. Ganun pa rin eh. Pwede pa rin pwede natin sabihin na minamanmanan o pinanonood tayo ng buong mundo na isang sitting senator, merong warrant of arrest na nasa loob ng Senate, na andyan physically, pero hindi inaaresto. Hindi maaresto dahil nasa loob ng premises ng Senado. Let me press you on that a little bit, Senator Lacson, because legally, there is no such thing as protective custody naman talaga. Just because he's in the Senate doesn't mean he's protected from anything legally. And so I guess to follow on from Ed and Ronald's point is that during the hours when Senator Bato was holed up in the Senate, and this is overnight, why didn't the minority bloc also protest that? Right, because that is the people's house, as many people have pointed out. And the minority bloc in this case is a sizable group. And do you really need consensus within the Senate to be able to do something? Well, Regina, that's precisely the reason why Senator Bam Aquino
filed a resolution as early as Monday. No? Na calling for a Senate inquiry para tingnan yung circumstances behind nung insidente noong May 13 at saka pati May 11. Yun din ang reason kung bakit nag-privilege speech sina Senator Erwin Tulfo at saka si Senator Rizon Tiveros. Dahil ang feeling nila, kaya nga nagkaroon pa ng other controversy dahil mali yung, alam mo, magkaiba yung context at saka yung timelines nung dalawang senadora. Kasi yung kay Senator Risa nga, maliwanag naman na kinu-question niya nga yung leadership, nagtatanong siya, no? I think nagtatanong sa better word. Kung bakit hanggang ngayon, ang trato natin, tayo mga senador, parang wala nangyari. Yun na nga yung reason ba't tumayo sila eh. Gusto na nga mayroong gawing aksyon ang Senado dahil doon sa pangyayari noong May 13, yung kaguluhan, pati yung putukan. At tanong ko, Senator, kumusta na kayo ni Senator Pia Cayetano? Nag-uusap na kayo? Oo, Senator, bakit hindi niyo naman uli kami kinamusta? nagkita. bakit hindi Hindi niyo pa kayo kinamusta, nagkikita? Senator? Nagkumustahan na Hindi ko kayo, agad nakuha yung Senator? amin, sorry. Ha? Nagkamustahan ba't hindi po niyo kayo ni kinamusta? Senator Pia? Yung witty question ni Amin, hindi ko agad nakuha, sorry. Oo. Senator, hindi na tinatanong ko, kumusta na kayo ngayon ni Senator Pia? Nagkamustahan na ba kayo? Simula nung last day ng session namin ng Wednesday, hindi pa naman kami nagkakausap. Hindi pa. Ronald. Wala siyang sagot dun sa pinost nyo na medyo matapang yung pinost niya. Hindi. Gusto ko lang i-point out na mali yung pagbibintang sa amin para bang Yes. ini-insinuate, no? Hindi naman siya, no? At the very least, si Senate President at saka si Senator Amy. Maliwanag yun, na-monitor namin yung nangyayari doon eh. Na agad-agad nag-insinuate na iniwanan namin sila dahil alam na namin antimano na may mangyayaring gulo. To me, that's offensive, ano? Dahil para bang iniwanan namin sila sa ere. Napapanood naman namin na masasaya sila, nagtatawanan. Facebook live nga eh, naka-live streaming sila, kanya-kanya, individual. Meron pa sila mga groupie na shot, may mga videos, tapos kanya-kanyang salita para nagbibigay ng kanya-kanyang account. So, at nagkakainan, nagkakape. So, yun lang naman yung pinanggagalingan ko. Bakit kami yung parang, kasi may narrative na ang ginagawa, lagi binabatok agad sa minority kung merong kapagpakan na nangyayari. Kaya kailangang magsalita rin kami na, teka muna, kaya napakalalim ng aming divide, yung political divide o yung bloke-bloke dyan sa Senate ngayon. Dahil nga doon sa mga gano'ng mga insinuation. Pero sir, Senator, kung may insinuation sir from your one of your colleagues na meron daw kayong Plot, bahagi ng plot. o may heads up kayo ahead of time na magkakaputukan. That's very antagonistic. Wouldn't that be an ethics issue? Well, kung mayroong magpapile, ang narinig ko merong, I think, merong civil society group na plano mag-file ng ethics complaint against one or more senators. Although, Dahil sa pangyayari ng May 13. although Hindi ko alam kung tuloy yun, kung gagawin talaga nila, pero narinig ko yun, actually. Very emphatic, Senator, yung sinabi nyo na there was no attack on the Senate. With the recent press conferences ng gobyerno, ng DOJ, ng PNP, ng DILG, showing the CCTV and other forensic evidence, are you now willing to go further from there was no attack on the Senate dun sa conclusion that it was staged? As early as bago nagkaputukan, nung bago kasi ako umalis nung Miyerkules, tinawagan ko si nag-message ako kay Director Melvin Matibag. Ang tanong ko sa kanya, sabi ko, between us, meron ba mangyayaring arestuhan sa Senado? Maliwanag yung sagot niya eh. Walang instruction, hindi kami gagalaw. Pero sinabi niya rin na meron silang tao doon sa GSIS premises, doon sa jurisdiction na yung area, dahil may request si GM Veloso.
So alam ko talagang naandun sila sa, meron siyang tauhan, sabi nyo nga at the time, nasa mga 16 to 18 personnel. Dahil ang isa pang purpose doon, kung sakaling dadaan, kasi may access doon papunta sa GSIS meron silang, hindi na malinaw kung anong gagawin. Pero nabanggit niya rin, walang arestuhan na mangyayari sa premises ng Senado, walang arestuhan na mangyayari sa premises ng GSIS even. Ang instruction niya raw sa mga tauhan niya, palalayuin, imomonitor, susundan, at hingin ng instruction, further guidance, kung malayo na sa premises ng GSIS at ng Senate. Maliwanag yun. Kaya alam kong wala mangyayaring gulo. So doon pa lamang, mali na kagad yung insinuation na alam namin may mangyayaring gulo. Ano nangyari kasi earlier, nag-announce si Senate President Alan na magkaroon kami ng All Senators Caucus para pag-usapan yung mga bagay-bagay na moving forward, dahil first day niya, parang 3 days pa lang siya. Pero bandang huli, binago niya na yung announcement na majority caucus na lamang. Wala naman kaming session. So ako mismo, nagpaalam ako sa mga staff ko, sabi ko, umuwi na kayo kasi medyo may nababalita na magda-lockdown for some reason kasi nag-announce na si Senator Bato na plano raw siyang arestuhin. Hindi namin alam kung ano yung basihan niya, pero kaya nga yun yung nagbunsod sa akin para makipag-ugnayan kay Director Matibag para to confirm sa kanya kung meron bang arrest na mangyayari sa araw na yon. Ang sagot niya, wala. Sir, let me see. Yes, sir. Kaya umalis ako. Ang lag niyan lumabas sa media, 7:24 ako umalis. Actually, umalis ako mas maaga. 6:18 ako lumabas ng Senate. Pero bago ako lumabas, nagkaugnayan kami ni Director Matibag. At doon nga ako dumaan sa sa gilid, sa GSIS gate. Kasi napansin ko, napakaraming tao dito sa main gate namin. Sabi ko sa driver, huwag ka na dyan dumaan kasi magulo dyan dito na lahat sa... At may humara nga sa amin doon, Blue Guard. Dahil ang sabi ni Director Matibag, body-body system, isang Blue Guard at saka isang NBI. Totoo nga, doon sa gate sa side gate, papunta GSIS, exit, meron talagang Blue Guard at saka merong, sa tingin ko, NBI yon na sinita kami, pinababalik kami, pero sabi ko, magpakilala ka na lang kung pwede makinaan tayo rito. Makiusap ka na lang. Pinayagan naman kami. Sir, para lang klaro, so ang sinasabi po ninyo, before pa mangyari yung putukan, ang usapan po ninyo ni Director Matibag, as per Director Matibag, sila lamang ay susunod o bubuntot kay Bato kung sakaling lumabas siya. To monitor. Yun ang pagka-intindi ko. And Tsaka, medyo maliwanag yun na sinabi niya na walang plano talaga. Kasi unang tanong ko sa kanya may aresto mangyayari. Sagot niya, wala Senator, you were a former Philippine National Police Chief. Pakiulit lang sa amin kung ano yung mga rules ninyo involving warning shot dyan sa loob ng ganyang klaseng building. Bawal. Sa SOP naman, walang warning shot Pag in-assault ka at binabaril ka, edi barilin mo in self-defense. Siya lang naman ang justification. Alam mo, pag binunot mo yung baril mo, dapat sisinido ka o may dahilan ka. Dahil imminent yung danger sa buhay mo o kaya sa buhay ng kasama mo. That's the only justification. Nabubunot ka ng baril at itututok mo at ipuputok mo. Pero yung warning shot, lalo pa nga sinasabing in-assault, under attack. Tapos mag-warning shot ka. Ang under attack, dapat unang nagpaputok yung attacker. Yung mag-assault, hindi yung ina-assault. I mean, you are, according to the rules as well, you are allowed to fire a warning shot if your life is in imminent danger or if you are outnumbered. May mga ganong conditions, di ba, Senator? No, wala. Walang ganon. Walang ganon sa standard operating procedures na warning shot. Hindi talaga pwede. Well, sir, walang ganon. Yes, sir. Sir, sa POP yung manual binasa ng mo na 2021, manual, may konting exemption, but it's very particular. Only if you're overpowered or outnumbered. Or imminent danger talaga. Those two words are in the newer revised manual of 2021, I think, or 2023. Well, Ed,
Ed, if you're under danger, no, under threat ang buhay mo, nakatutok yung baril sa'yo, ba't ka huwag magwa-warning shot? Barilin mo. Pero, General, Tapos, ay, mag-defense ka sa General. korte, matter of defense, yung self-defense mo. Oo, Kung self-defense. mapapatunayan mong in self-defense ka bumaril. Na- Pero warning shot, pinabaril ka, magwa-warning shot ka. Na- Doesn't make sense to me. Yeah. Pero Senator, si Aplaska ay civilian eh. Hindi naman siya law enforcer dyan, di ba? Di ba may, Civilian siya. may problema ka kung nagpaputok ka sa law enforcers? Being a civilian? Lalo na nauna ka? Malaking problema. Malaking problema. Kaya nga ngayon nag-iimbestiga yung PNP, yung CIDG, tsaka yung NBI. Paubayan na lang natin sa kanila kung ano yung kalalabasan ng kanilang investigation. Tinatanong nyo lang ako bilang isang dating Chief of the Philippine National Yeah. Police. Yes. Yun ang pagkaalam ko na isa lang ang justification para yung baril iputok mo. In self-defense lang yon. Yeah. Okay. Kaya nowhere will I find A sa mga justification for it. manuals na under threat ka, imminent danger na yung buhay mo o yung katabi mo o yung kasama mo o maski sino civilian. Yeah. Magwa-warning shot ka. Yeah. Okay. Hindi mo i-depend yung buhay mo kasi patay ka. Warning shot eh. Pag sinabing warning shot, up in the air eh. So, paano mo i-depend yung buhay mo kung magwa-warning shot ka? Barilin mo yung babaril sa'yo. That's true. Let me pivot now, Senator. May isang proposal to allow voting in absentia in the Senate. I believe it's being pushed by the majority bloc. Ano lang, what's the progress on that, and do you think it'll pass? In absentia meaning voting by Zoom. Nag-motion si Senator Marcoleta. Alam na namin yung tumbok eh. Kasi precarious nga yung numero. Pero ito, iamin yung rules ng Senate na pwedeng bumoto, pwedeng mag-participate at bumoto ang isang senador na wala physically sa floor. No? Pero maliwanag sa rules namin, tinayagan lang yan noong nag-COVID. Pagka merong force majeure, nagkabagyo, earthquake, na hindi pwedeng pumasok kasi giba yung Senado o kaya structurally medyo delikado, pwede yun. O kaya may national emergency, just like yung COVID. So noon talaga naka-Webex lang kami at nakakaboto kami. Pero pagka walang ganong emergency, kailangan baguhin namin yung aming rules. Yung kanya motion, agad-agad. At hindi ko na matandaan kung agad-agad inaksyonan nila, pinagbotohan nila. But hindi po pwede yun. Kasi sa rules namin, binasa ko nga ito kasi doon sa isang motion, na yung kay Senator Joel, pineso ko ngayon, how was my vote counted? Kasi nasa lounge kami noon, pero nakita ko sa TSN, sa journal, advance copy, unanimous yung boto. Sabi ko, paano nabilang yung boto ko kung unanimous? Wala naman kami rito. Yung Rule 41, Section 117, kailangan nasa Senate floor, nasa plenary yung senador para makaboto. Kung wala siya sa plenary, hindi siya makakaboto, hindi mabibilang ang boto niya. Is it possible though that they could push it through? I mean, how does it work? Kailangan majority vote, so 13 out of 24, to change the rules of the Senate. Mahabang discussion yan kasi dapat yan i-refer sa Committee on Rules kasi amendment ng rules. Pagdating sa Committee on Rules, diskusyon, at kung halimbawang matalo kami sa botohan sa committee, debate pa uli sa plenary. Kung uubra ba yung amendment na yan. At kung halimbawang ma-overwhelm kami ng boto sa plenaryo, may publication pa yan. At pwede pa namin questionin yan sa Korte Suprema. Although, ang tradition, again, ang tradition, normally, pag internal yung pinag-uusapan sa Senado sa Kongreso, hindi pero may masyado option na nakikialam gawin ang yun. Supreme Court. Very rare yung sitwasyon na pinanghimasukan nila yung internal rules ng Senado. On another note, Senator, anong mangyayari sa Blue Ribbon report nyo? Tapon na ba sa basura yon? Wala na yun kasi back to the hindi drawing naman board? napirmahan ng majority members, so hindi na take up sa floor, hindi na pagdebatehan. Pero yung aking chairman sa progress report, nandun na sa ombudsman. So lahat naman yon and more, pinadala namin doon para makatulong. Kasi sa tingin ko, sayang naman yung pinagpaguro namin ng ilang buwan, 7 months.
dahil lamang sa hindi napirmahan ng majority members, hindi mapapakinabangan, hindi magagamit yung, after all, public records naman yon, na yung mga dokumento naman doon, authenticated, at saka yung mga pahayag naman doon, mga testimonial naman doon, talagang pwedeng gamiting testimonial evidence kasi nga, under oath naman yung ginawa. At yun naman, pwedeng i-affirm nila sa ombudsman o kaya sa DOJ. So, ano na yon, maski hindi ma-adapt yung committee report, yung partial committee report, that is of no moment as far as the investigation being conducted by the ombudsman or any investigating agency is concerned. May Senator, considered na si Senator Bato, no? He's wanted, he's on the run. Incapacitated na siya ngayon as a senator actually. Gaano katagal po kayo maghihintay para ano bang pwedeng gawin kapag ganyan? Mukhang marami ng mga tao nagsasabi kapag ganyan Sarado. dapat pwede ba siyang i-drop from the rolls or pwede bang suspindihin? How long will taxpayers have to wait para malaman kung anong pwedeng action sa senador na hindi na pwedeng gawin ang kanyang mga responsibilidad as a lawmaker? Merong pending ethics complaint filed against him na sufficient in form and substance. Ito yung pinal ni dating Undersecretary Magno. At pending yon sa Committee on Ethics. May sarili kaming mechanism tungkol dyan. Didinggin niya ng Ethics Committee at kung magkakaroon ng rekomendasyon ng Ethics Committee na dalhin sa plenaryo, pag-uusapan namin yan doon at it takes 2/3 votes bago siya ma-suspend ng 6 months or more or ma-dismiss sa Senado. 2/3 na naman. So, again, it'll take 13 votes out of, well, at least majority No, votes. 16. 16 16 votes two-thirds. yan kasi Pero yung pag grave offense na 6 months or more ang suspension hanggang dismissal, 2/3 yan, meaning 16 votes yan. Yeah. But in the meantime, there's also, kasi mukhang medyo mahaba-haba pa yung proseso na yan. In the meantime, there is also a proposal to shut his office and suspend yung mga staff niya, especially since about 10 of his staff are his relatives. Kamag-anak. Oo, mga kamag-anak. And somebody did the math and basing on their salary grade, maabot ng halos almost 1 million pesos yung salaries alone for his staff. And of course, these are staff that can't substitute for him, right? They can do his bidding, pero hindi naman sila pwedeng mag-substitute sa kanya. So wala din silang masyadong trabaho whilst he's on the run. So what do you think about that proposal to shut his office? On Monday, merong kasing pending motion si Tito Sen, na i-refer sa Committee of the Whole yung privilege speeches ni Senator Risa, Senator Erwin, pati magiging mga manifestations on Monday, tungkol doon sa nangyaring kaguluhan sa Senado. I'm sure masasama yan sa diskusyon namin sa Committee of the Whole kung ano yung dapat na aksyon na gawin ng Senado sa kaso ni Senator Bato de la Rosa tungkol sa kanyang trabaho sa Senate. Masasama yan kasi pag Committee of the Whole, lahat sama-sama na yan. Maganda rin yun. Pag Committee of the Whole, parang kung ano yung ma-adapt doon, effectively, yun na rin ng bali, although pagdidebatehan pa rin yan sa plenaryo. Kasi maski Committee of the Whole, committee pa rin yun eh. But so I'm sure masasama sa diskusyon yan. But he still is not disqualified from holding public office or sitting as a senator because he's not convicted. He's just it's just an arrest warrant. So He's just on the run. For all intents and purposes, he still, I think, at this point retains the right to be a senator and to have a staff and to have an office, at least at this point. But yes, that is correct, Ed. At the most, wala siya jurisdiction ng Senado. So hindi siya makaka-participate sa pagboto. Dahil lang sa rules namin, pag outside ka ng country, hindi ka kabilang sa quorum. Yun, debatable din ito kasi nandito sa bansa. Pero parang sabi mo, incapacitated siya. Pero He's not able to participate. Pero pwede pa rin sabihin ng majority block, hindi. Kabilang pa rin siya for purposes of counting decorum. Halimbawa, meron kaming pagbobotohan
na simple majority yung kailangan. At lahat ng 23 present. So kung ang ating treatment kay Senator De La Rosa wala sa jurisdiction ng Senado, 23 lamang yung base number. Therefore, 12 yung majority. Pero kung siya bibilangin na nasa jurisdiction pa rin ng Senado, 24 yung Senate, 13 ang kailangan bilang for purposes of majority Yeah. sa botohan. This is assuming na lahat ng senador present Yeah. na nandiyan sa jurisdiction nga ng Senate. Yeah. Kasi ang rule namin pagka nasa abroad, hindi ka binibilang Oo. 12 lang yung majority number And it comes back to Ami's question nga na how long do you allow him to be incapacitated before you declare him incapacitated, di ba? Because he was gone 6 months, tapos nag-reappear, tapos now gone again. You have some experience in that, Senator Lacson. Sinirado ba I yung... thought I already answered that, na masasama ito sa itatakil namin masasanay. pag nag-convene na yung committee of the whole. But in your experience, was it 2010, 2011, sinirado po ba yung office nyo? Merong move na ganon. Ako, mabuti nabanggit mo yan, Regina. No? Iba yung situation ko. Kasi at that time, umiiral pa yung Miranda Doctrine, yung Miranda versus Tulyao. Jurisprudence ito na kung saan, even in the absence of the respondent na na-issue ng warrant of arrest, pwede ako mag-file ng pleadings. Kaya minimaintain ko, I do not break the law. For purposes of placing or filing pleadings sa korte to seek judicial relief, I was authorized by the Miranda Doctrine. versus Tulyao jurisprudence. Ngayon, iba yung situation kasi nagkaroon na ng panibagong, kung mag-a-apply ito sa kanyang sitwasyon kasi iba yung sa kanya, international warrant. Ngayon, iba na, may bagong jurisprudence na 6 months lamang. Kaya yung situation ni dating Secretary Roque at saka ni Saldico, binigyan lang sila ng window na 6 months. Pag lumampas ka ng 6 months, na-issue ka ng warrant, halimbawa 6 months ago, hindi ka na makapag-seek ng judicial relief. Kasi nilimit na ng Supreme Court yung Miranda versus Tulyao. Sa akin nun, free ako na mag-file ng pleadings at magpakwas ng warrant. Ganun nga nangyari. So, kinemaintain ko na hindi ako sumunod, hindi ako tumalima doon sa mag-place ako under the jurisdiction or legal custody ng korte. But I was banking on that jurisprudence. Kaya magkaiba yung situation namin. Kay Senator Bato, assuming na more than 6 months na siya, di ba? Dahil 7 months ago na issue yung warrant. Although at the time, sealed yung warrant niya. Pero still, at the time, it was still a valid warrant of arrest. Although, sealed pa lang. Ngayon, inansila ng ICC. Ang tanong, dahil pwede naman siya kung susundin yung isang legal opinion sa interpretation ng 9851, pwede siya mag-seek ng redress sa local court. Ngayon, ang tanong, kung tapos na yung 6 months, pwede pa ba siyang mag-seek ng judicial relief sa pamamagitan sa pagdulog sa isang domestic court? Yeah. Questionable yun na hindi ko kayang sagutin. Yeah. Kasi ang sabi ng ibang abogado, doon siya humingi ng judicial relief sa ICC kasi yun ang nag-issue ng warrant. Oo. Pero dahil nga may umiiral tayo sa 9851 na may surrender or may big yun yun maliwanag na pwedeng dumulog sa domestic court na siya mag-authorize sa law enforcement para implement yung international warrant o yung makianong foreign court warrant na inisyo. Hindi naman extradition ang pag-uusapan natin dito, kundi isurrender sa international court. Sa akin, debatable yon yung interpretation. Na pwede pa ba siyang dumulog sa domestic court? Halimbawa, nahuli siya. Pwede ba siyang sabihin niya sa Supreme Court, teka muna, hindi pa ako pinapayagan ng domestic court kasi may sarili silang interpretation. But of course, napag-usapan na natin ito kanina, ang na-decide pa lamang ng Supreme Court, undecided pa lang nila, binigyan na decision, hindi sila nag-issue ng TRO. Yeah. Pero pending pa rin yung main petition na dapat ba siyang dalhin muna sa local court o diretso na siya sa International Criminal Court. So, Senator, pwedeng mangyari sa kanya yung nangyari kay Digong. Pagkahuli sa kanya, sakay siya ng aeroplano, lipad sa The Hague. At everything will be just moot and academic. Correct. Kasi ang sabi ng ICC,
maski pa paano nyo kinuha yung tao, basta nandito sa amin, may jurisdiction kami. Wala kaming pakialam dyan. Yeah. Senator, At saka pahabol na lang. binisend na rin Authorized ba binisend na rin naman ng Senado Korte Suprema. na i-expel ang Wait, isang wait. member? Kasi ang House, they have Yung pag-expel. expelled the members, no? For much lesser offenses. Ang Senado ba, kung sakasakali, na iti-discuss nyo kung anong gagawin dito sa absente nyong membro, can you expel him? Kung sakasakali lang? Yes. Yes, 2/3 votes. A 2/3 votes. Okay. Yeah, basta grave offense, a suspension of 6 months or more hanggang dismissal, 2/3 yan eh. Pero pag yung mga simple na 1-month suspension, reprimand, admonition, ano yan, simple majority yan. Pero sir, what would be the grounds for expulsion in the Senate rules? Yung pagiging absentee niya, hindi siya, siguro, yung violation ng law na hindi siya sumunod do sa yung nangyayari ngayon. Pero yung kanyang offense, alleged offense, nung sa CPNP, walang jurisdiction ang Senate doon. Kasi hindi pa siya senador noong na-commit yung alleged offense, yung crime against humanity. Walang jurisdiction. Nangyari sa akin yan eh. Kasi noong 2001, inattempt akong e-ethics committee nung aking mga kasamaan dahil nga sa pressure kay GMA, from GMA. Dahil noon, di ba binato ko ng money laundering, drugs, lahat. So gusto nila ako i-ethics para i-expel ako. Nakita namin ng mga staff ko yung rules sa aming ethics committee na mag-acquire lang ng jurisdiction ng ethics committee sa isang senador doon sa mga offenses na nakumit siya while serving as a senator. Yeah. Yeah. So, na-throw out yung ethics complaint sa akin noon dahil nga walang jurisdiction. Kaya alam ko ito because of my personal experience. On another note, Senator, what will happen next week? Specifically sa Monday? Meron bang Sa Monday, mangyayari sa na tingin dapat ko kaming magulo, pero abangan? huwag naman sana. Ang gagawin ko, isa-suggest ko na lang, maybe I can also take the floor, na kung magko-committee of the whole tayo, huwag na nating itakel yung kung sino may kasalanan sa nangyari nung May 13. Ang aming, limit na lang namin yung aming committee of the whole discussion, deliberation. Ano yung magagawa naming remedial measures, whether in the form of legislation or administrative remedies para hindi na maulit yun nangyari sa Senate pag may ganyan ulit pangyayari. There was Pero Senator, ang ibig ko Kasi sabihin ay mag-finger yung... pointing kami dyan pag nag-commit of the whole, ang gulo niyan. Oo. Ini-imagine ko na. Yeah. Sa Monday pa lang, na-expect ko merong fireworks eh. Yeah. Kasi Yeah. 8 yung nag-signify na tatayo. Binasa yung isa-isa yun eh. Na gusto nilang either mag-manifest o kaya mag-interpellate. Doon sa dalawa namin kasama sa minority, Senator Erwin, Senator Risa. So doon pa lamang sa floor, sigurado magulo na ito. I mean, Senator, yung possible change of leadership sa Senate. Dahil sobrang gulpi yung Senado ngayon as an institution eh. Wala bang possibility na magkaroon ng pagbabago next week? There's always a possibility. Kasi noon, 5 lang kami. Naging Senate President si Tito Sen eh. Eh ngayon, 11 kami. Dati, 9 lamang sila, 15 kami. Pero napalitan si Tito Sen. So, lahat possible eh. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato in this present situation, it's in the works. It's in the works. It's in the Actually, works. Hindi, kasi Tama ba yung tinig namin? Actually, we've been hearing of a counter coup since early this week, since late last week. And one version of the events that we heard, Senator, was that may mga ready na tumawid, kaya lang somebody was asking to become Senate President that was not palatable to the minority. Is that correct? that is correct. Ayaw daw ng extra Kasi cheese. ganun yung posisyon namin 11, no? Kasi never kaming, kasi bago lang kami magkakasama. Kasi dati naman, di ba, although dati naman magkakasama na kami kay Tito Sen, di ba? Pero before that, yung iba sa kanila nandun kay Senator Chis eh. So, hindi pa kami ganong katagal magkakasama. Unlike yung mga nasa 19th Congress na nag-abot-abot sila. Kami, mga bagong salta kami ulit eh. So, ang aming matigas na posisyon, sasabihin ko na ito, no? Nagkaisa-isa kami kasi
sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. At he also has acknowledged this. So naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11, sa aming 10. No? 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng kasamahan. Yun nga yung medyo inangalan ko, kasi hindi ito galing dito sa new minority, doon sa tumawid. Sabi ko, hindi marunong mag-alaga. Define alaga. Ang definition ng alaga, magkaiba yung, sa akin, being a former chief PNP, ang definition ng alaga, you attend to the moral and welfare of your men. Yan ang natutunan ko Pero kung yung alaga na kukuha ka na, mag-i-insert ka ng 142 billion sa GAA para ipamudbod sa mga kasama mo, sa akin maling definition ng alaga yun. So malinaw na. So kung yun ang naging dahilan kung bakit umalis sila kay Tito Sen, lumipat sila sa kabila kasi hindi raw marunong mag-alaga si Tito Sen. I think that's unfair. Yung gustong maging pero- SP na ni-reject niyo po, the one who was not acceptable, why was he or she not acceptable? Iyan ko muna yan, i-hold ko muna in confidence. Tayo naman, Sen. At saka, kasi kaming 11 yung nagkasundo doon na hindi acceptable for a couple of reasons. At napaka-sound ng reason na ibinigay ng bawat isa. Kasi kanya-kanya kaming, alam mo naman ang Senado, 24 republics kami. Maski kaming 11, 11 republics kami. Pero sa puntong yan, nagkasundo-sundo kami, like-minded kami sa issue na yan. Na kailangan yung magiging Senate President na i-elect namin, whoever he is, hindi lamang acceptable kung hindi. Kasi alam mo, sinisave namin dito institution Yeah. Kaya para sabihin, pagbintangan kami na ito, konektado sa CONAS, konektado sa impeachment, as far as the 11 members of the minority bloc, pag nag-uusap-usap kami, unanimous kami rito, ang primordial concern namin, yung integrity, yung dignity, yung reputation ng Senate. Maybe we're being selfish, pero doon ang unang pinanggagalingan namin. Hindi totoo yung merong CONAS, i-extend yung term limits, dadagdagan yung age, yung qualification from 40 to 50 para hindi mag-qualify si VP Sara. Those are all BS, Kalokohan yon, walang ganon. Ang alam ko, ang nakarating sa akin na kung magko-CONAS man, very parang napaka-preliminary. In relation dyan, Senator, gusto nyo sagipin yung institution. Naputol siya, Naputol daw. sorry. Well, anyway, tapusin mo yung question. Yung gusto nyo sagipin yung institution, pero it is a very difficult situation. Dahil 5 senador, merong plunder malversation cases. 2, may kaso sa crimes against humanity sa ICC. You have 3 to 4 senators na may problema yung mga pamilya, yung mga kamag-anak, yung mga negosyo, from to market manipulation to insider trading. So, you are left with imperfect choices, lesser He's back. evil. No? So, paano mo yun? You might wanna do it again kasi Ah, he's back. Ako na. He's back. Ang question ni Ronald Sen is, you're left with very imperfect choices kasi ang dami sa membro ng Senado ngayon may mga kaso ranging from crimes against humanity to plunder to market manipulation. So, how can you save the institution, masama talaga Senator? ang tingin. We never imagined this situation. Na dati, kami yung check and balance, kami yung big brother Kami yung check and balance, kami yung taga-balance, kami yung taga-check sa house. Pero ngayon, ang sitwasyon na iba, mas mataas yung pananaw, ang patingin ng tao
sa House of Representatives kaysa sa Senado. Nakakalungkot ito at talagang hindi, alam mo, there were times, no, minsan nag-iisip ako mag-resign eh. Naipahayag ko na rin to kay Tito Sen na parang plano ko na mag-resign na lang as senator eh dahil sa nangyayari. Sabi niya sa akin, wag naman. Pero there are times na naisip ko yan eh, na what for? Kasi batikos kabila, parang putik na yung Senado na para bang nasa na yung redeeming value namin. But then when we discuss among ourselves, kaming 11, nakikita namin na merong pag-asa na maibangon muli yung integridad, yung reputasyon, yung dignidad ng Senado. At kailangan lang sa amin, mag-self-reflect kami at talagang isa na lang yung direksyon namin. Pagbutihin namin yung ginagawa namin para sa ikabubuti na lamang ng ating mga kababayan. Yung trabaho namin bilang mga senador, gawin namin ng maayos at proper. Does that Nawala answer ba your ulit? question? Senator, ulitin ko lang yung sinabi niyo, ha? Leadership change in the Senate is in the works. Totoo yun. Kasi yan eh, sinabi ko na ito before, di ba? Yung kudeta sa Senado is akin to rebellion. It is a continuing crime, quote-unquote. Bakit naman, sir, crime? Sino pa yung mayorya? Yung nasa minority, sigurado magpaplano yan. Hindi lang sa sitwasyon ngayon, kundi even in the past. Non-stop yan. Continuing crime yan. Pero sir, all you need But- na lang now is just one person to shift allegiances. And sabi nga ninyo, si Senator Win is appears to be the most acceptable to both Yeah. sides. Pero either way kasi, ang papatalunin mo may kaso eh. No, yun nga lang eh. No, Di naman lahat doon may to change kaso. the leader. Hindi one. Isa lang ang tumawid. Oh. Kami yung magiging majority. Yes, sir. Sa Yes, sir. situation ngayon. Kasi 23 kami. Pero to elect a new Senate President, 2 kailangan tatawid. Para At least. mag-Supreme. But amongst the people that are likely to cross over, mga likely na tumawid, Senator, I mean, are they still acceptable? I mean, to be frank, kasi for example, hindi naman sikreto that Tito Sen felt betrayed by Senator Loren Legarda. So out of the people that are most likely to cross over, I mean, ma-acceptable pa po ba sa bagong minority yan? Meron pa bang katanggap-tanggap sa inyo doon sa Mayorya? Knowing na maraming kaso. Wala pa kami sa ganong diskusyon. Kung may acceptable ba, kung merong hindi. Kasi ayaw naman namin na parang condescending ang dating. Yeah. Dahil naniniwala pa rin kami, maski ano pa yung sabihin nating kinasadlakan nung dati namin kasama. Naniniwala kami laging ang tao merong redeeming value eh. No? Pagka nag-give up na tayo, birang-bira yung tao na walang redemption, yung beyond redemption. Except si Ronald. Malay mo, di ba? Except si Ronald. Well, ayoko na mag-identify kung sino man. Pero sa akin, I'm talking in general terms. Bihirang-bihira yung taong walang beyond redemption. Lahat ng tao may redeeming value. True, but betrayal is a bitter pill to Yeah. swallow. Saka maraming bihira sa Senado ngayon, Senator. Bihira itong Senado na ito. Senator, huling tanong ko ay, binabanatan na naman kayo tungkol dito sa Secretary, CONAS. Nagpulong daw kayo. Sa'yo na nang galing. Di ba? Merong naharap sa plunder. Merong may international court. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Meron yung may kaso sa DOJ dahil sa insider trading. Kaya bihira itong Senado na ito. Senator, binabanatan kayo sa CONAS. Kasama ba kayo doon sa pulong daw sa isang hotel sa tabi ng dagat na pinag-uusapan ng CONAS at balak ng term extension, no, as an agenda para aprubahan ng Senado with Congress itong CONAS? Ano ba yun? Hindi ako kasama sa usapan. Nagkamali ako ng pasok. No? Dahil meron akong board meeting noon
ang napasok-pasukan ko, kumbaga, doon sa function room, kung saan sila nag-uusap, si Speaker Boji, si Senate President Tito Soto. Tama-tama, pagpasok ko, sabi ko, mali, hindi pala dito. Ang sabi naman Tito Sen, nandito ka na rin lang, ilan ba yung sa bagong Senate building, ilan ba yung offices ng senador doon? Sabi ko, sa request ni Senator Coco, ginawa natin 65. Kasi noon, iniisip niya na parang parliamentary. So pinadagdagan niya. Bicameral na parliamentary. So sabi niya, pinag-usapan namin dito gawing 36 yung senador. Pero wala pinag-uusapan doon kasi umalis na rin kagad ako Pero nung tinanong ko kay Tito Sen, ano ba yun? Pinag-uusapan ninyo. Yun lang yun tungkol sa gawing regional ang pag-elect ng senador. At pero marang may nabanggit pa doon. Pero yung sinasabing alam mo, kung hindi sabi ko flat lies yung sinasabi na con us dahil gustong i-extend yung term ng Pangulo at saka ng Vice President. Yep. Pati pa yung sasabing itataasan daw yung age qualification from 40 to 50 para ma-disqualify si VP Sara. That is an outright lie. Hindi kasama sa diskusyon, sa pinag-usapan. At saka parang informal discussion lang nila Nagkamali nga lang ako ng pasok, kaya naulitigan ko yun at natanong ako. Pero pinag-usapan lamang doon, senatorial na gagawin 36 sa halita 24 kasi regional na. Depende sa, halimbawa, NCR, pwedeng 4 yung senador dyan, yung 4A, yung mga ganon. Pero wala pinag-usapan doon na CONAS to benefit yung term extension ng presidente at saka ng imagination na lamang yon para makapag para ma-media siguro, para mapag-usapan dinagdag na yon. Pero ang pagkaalam ko hanggang doon lang yon. Pero sir, that still is about constitutional amendments. And I suppose doon nagsimula yung pagtalon ng naratibo. But still, that is constitutional amendments that's being discussed there. And why it is time? I don't think Correct. you have time for chat-cha in 2 years. Hindi ka naman pwedeng baguhin yung 24 senators gawin yung 36 nang hindi ka magka-constitutional amendment Pero hanggang doon lang yun. Yun ang diskusyon doon. Walang CONAS patungkol sa presidential, vice presidential o ano ba mang bagay. Wala, yun lang.